morning uli sa ating lahat. Muli tayong nagkita-kita sa umagang ito. Happy Sunday sa ating lahat. So, sa araw pong ito, excited na naman po ako sa bagay na ituturo po ng ating Panginoon Diyos sa ating lahat. Ihanda po natin ang ating puso sa mga bagay at revelasyon na gustong ituro ng Panginoon Diyos sa umagang ito para sa ating lahat. Bago po tayo muli mag-aral ng mga gustong ipahayag ng Diyos sa ating lahat, tayo po muli ay manalangin, tayo po pumikit at sumabay kayo sa aking panalangin sa oras na ito. Dakilang Diyos, muli, salamat po sa umagang ito na patuloy mong ipinaparamdam sa amin ang iyong walang hanggang pag-ibig. Kaya muli Panginoon, kami lahat na nandito at yung mga nakikinig sa oras na ito, muli kaming malapit at kami po ay humihingi po muli ng tawad sa mga bagay na aming nagagawang pagkakasala laban sa iyo, Ama. Panginoon, patawad po at kami po ay papalinis ng iyong banal na dugo. At sa umaga pong ito, Panginoon Diyos, muli mo kaming samahan at hayaan mo pong muli na kami po ay muling turuan ng iyong banal mong Espiritu upang lalo kaming lumago sa pananampalataya sa iyo at lalo po namin lubos kayong makilala, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. At sa oras na ito, manahan ka at tumilos ang kapangyarihan mo sa lugar na ito, Panginoon Diyos. At salamat at dinideklara ko, Lord, ang iyong tagumpay, Panginoon, sa gagawin mo po sa umagang ito, Panginoon. Thank you, Lord God. In Jesus' name, Amen. Uli, mga kapatid, nakakatuwa at sapagkat maraming bagay na po ang ipinapakita po sa atin ng Panginoon Diyos na ang Diyos po talaga ay hindi kailanman nagpapabaya sa ating mga anak ng Diyos at sa lahat ng mga lumalapit sa Kanya. At sa umagang ito, meron muli tayong pag-aaralan na bagay na gustong ibahagi sa atin ng ating Panginoon. Kaya pong aking title na gusto pong ibahagi sa inyo sa umagang ito ay aking pinamagatan, ang bilin ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Praise God, sapagkat may ituturo si Lord sa umagang ito na lalong magiging kalakasan natin. Dito po natin kukunin muli ang ating pag-aaralan sa umagang ito sa Joshua 1:9, chapter 1 verse 9. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Praise God! Ito pong salita ng Panginoon Diyos ay talagang powerful, nakakatuwa. Alam nyo, isa sa pinakamatinding salita na pwedeng bitawan ng isang tao ay yung salitang bilin. Bilin kung saan binibigyan niya ng diin yung gusto niyang sabihin sa isang tao. Bilin kung saan nagiiwan ito na matinding dating sa isang tao. Maging ang Diyos, maraming bilin ang sinabi niya sa kanyang mga salita. At nais ng Diyos, ito ay masunod lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Ang Diyos po ay hindi po nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailan pa man, kailanman hindi siya nagbabago. Kung meron man siyang sinabi noong panahong una, ito hindi nagbabago hanggang ngayon sa panahon natin ngayon. Kung ano ang mga pangako niya, yon ay tinutupad ng Diyos. At yon ay inararanasan nating lahat. At kung ano man ang sinabi niya sa kanyang mga salita, ay kanyang itong gagawin. At alam niyo ba, maraming salita na ang Diyos ay nagbibilin sa kanyang mga anak. In Old and New Testament, laging may bilin ang Diyos sa kanyang mga sinasabi in the Bible. Maging sa panahon ng pagsubok, alam niyo, may bilin ang Diyos para sa ating lahat. Kaya sa umagang ito, bubulay-bulayan natin yung kaninang ating nabasang salita na patungkol sa Joshua 1:9. At sa umagang ito, meron akong ituturo sa inyo na bagay na gusto ito
sabihin sa ating lahat ng Panginoon, ng ating Panginoon Diyos sa ating lahat. So, ano-ano nga ba ang mga bilin ng Diyos sa panahon ng pagsubok? Alam nyo, ang pagsubok talaga, ang isa sa nakikita ko na talagang ang mga tao ngayon ay talagang pinanghihinaan. But sa umagang ito, ang ituturo ko sa inyo ay magpapalakas ito sa ating lahat. Kaya number 1, ano-ano nga ba ang bilin ng Diyos sa panahon ng pagsubok? Number 1, maging matatag at lakasan ang loob. Joshua 1:9. Doon po tayo pupunta sa ating pinag-aralan kaninang salita at ating bubalik-bulayin. Tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ito ang unang bilin ng Diyos sa panahon ng pagsubok. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, kapatid. Maraming tao ang nakakaranas talaga ng panghihina ng loob. Yung panghihina ng loob, ang dami talaga nakakaranas nito. Maraming tao nakakaranas ng talagang sobrang panghihina. Nasisiraan ng loob, lalo na patungkol sa trial, sa dumarating sa kanyang buhay. Ay nako, napakadaming nangyayaring ganitong mga bagay. Bakit ba ang dating ng trial sa tao ay parang pasakit sa kanila? Alam nyo, yung iba, iniiwasan ang trials. Alam mo na dapat ito ipinagpapasalamat pa nga sa Panginoon Diyos eh. Dahil alam mo, after niyan ay may kasunod na blessings o pagpapalang galing sa Diyos. Ang trials na dumarating sa buhay ay hinaharap dapat yan. Hindi tinatakbuhan o kinatatakutan. Kasi ang dating kasi ng trial sa buhay ng isang tao ay katakot-takot, sobra. Ang pagsubok na tinatakbuhan ay paulit-ulit itong mararanasan ng isang tao. Alam mo kapatid, hanggat hindi ito na-overcome, patuloy na ito ay mararanasan ng isang tao. Alam mo, ang pagsubok na iyan na tinatawag ay pampatatag yan. Pampatibay sa buhay yan. Pampatibay ng loob yan. Alam nyo, ang mabisang gawin ay harapin na may pananalangin at pagluhod sa Diyos. The more na dumadanas ka na ganyan, ipanalangin mo, lumuhod ka sa Panginoon Diyos. Huwag magsalita ng mga negative, ng mga bagay kapag nakakaranas ng pagsubok. Kasi madalas ang maraming tao talaga nagsasalita ng mga negative. Dumadaan na nga sa matinding pagsubok, lalo pang nagsasalita ng mga negative na mga bagay. Pero ito may sasabihin ako sa iyo, the more na magsalita ka ng negative sa iyong buhay, the more na dapat na alisin mo yan. Kung nagsasalita ka ng negative, the more na alisin mo yung mga bagay na yan. Bagkos magsalita ng mga magagandang bagay sa iyong buhay, sa iyong sarili. Madalas kasing lumalabas sa bibig ng isang tao, yung mga ganitong bagay, puro paninisi sa ibang tao, at minsan pa nga dumarating sa punto na sa Diyos na ang sisi, di ba? At sisisihin ng Diyos kung bakit nakakaranas sa mga trial sa buhay ang isang tao. Alam mo, maaring tinetest lang ang isang tao at after noon may pagpapala. Maaring testing lang yan, kapatid. Huwag kang magpadaig kung nakakaranas ka man ng mga bagay sa buhay mo. Huwag kang magpadaig dyan, kapatid. All you have to do is humble yourself. Humble yourself. Pakumbaba lang kay Lord. Lumapit sa Kanya. Iiyak mo kay Lord dyan. The more na nagpapakababa ka, the more na bibigyan ka ng Lord ng kapanatagan sa iyong buhay. At ang Diyos ang magbibigay ng lakas sa iyo, kapatid, upang magtagumpay ka sa lahat ng iyong kinakaharap sa buhay. Isaiah 41 verse 13a, sabi ng Panginoon, ako si Yahweh ang inyong Diyos at siya'y nagpapalakas sa inyo. Praise God! Si Yahweh mismo, ang Diyos mismo ang nagsabi na ikaw ay palalakasin, kapatid. Huwag ubusin ng panahon sa ibang bagay. Kung nakakaranas nga ng pagsubok, huwag mong daanin sa mga ganyang bagay. Ang gawin ay magpuri sa Diyos. Magpuri ka na magpuri sa Panginoon Diyos. At ito ang nais ng Panginoon. Dapat mas marami ang panahon ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon Diyos. The more na dumadaan ka sa mga ganyang bagay, the more na magpasalamat ka. There is a joy in trials. May kagalakan sa pagsubok, kapatid. Nasa tao kung paano ito i-handle. Nasa sayo yan. Walang ibang sinabi ang Diyos kundi magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, kapatid.
Yon ang nais ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin ay manatili, huwag lalayo. Ang pagsubok ay nagpapatatag ng buhay. Kung alam mong God is with you, walang dahilan para manghina ka, panghinaan ka ng loob. Philippians 4 verse 13. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Praise God. Praise God. Alam ng Diyos na hindi mo kaya, pero kita mo, di ba may word si Lord. May word si Lord. Sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, ito'y iyong magagawa. Kaya dahil sa lakas ng kaloob na binigay sa iyo ni Kristo, at kaya siya namatay sa cross para sa iyo, kapatid, para pagtagumpayan mo ang lahat ng dumarating sa buhay mo, kapatid. Dumating man ang pagsubok sa buhay mo, nandyan ka. At hindi natitinag dahil sa lakas na binigay sa iyo ng Diyos. Praise God. Kasi bakit? Palalakasin ka ng ating Panginoong Diyos. Dumaan ka man sa matinding pagsubok sa buhay mo. Number 2, ano ba ang bilin ng Diyos sa panahon ng pagsubok? Number 2, walang dapat ikatakot. Joshua 1:9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot. Reality, mga kapatid, ang fear ay parang stalker ng maraming tao. Parang laging buntot-buntot ng tao itong fear neto. Nag-umpisa ang takot sa mga bad news sa mundo. Lalo't ngayon, kaliwat kanan yung mga bad news na ating naririnig, di ba? Sa balita. Number 1, na meron ng isang tao, sa buhay ng isang tao, yung meron siyang takot. Halos lahat meron kinatatakutan. Ang takot ang number 1 na nagpapahina sa isang tao, kapatid. Lalo't ngayon, maraming tao ang natatakot sa mga darating pang panahon. Kung iniisip nila nakakatakot kasi baka yung sa mga susunod na panahon, baka may mangyari na naman ganito. Kung lagi nating naririnig ang muling pagbabalik ni Jesus, alam mo, isa lang ang dapat mong gawin, kapatid. Huwag kang matakot, bagkus maghanda ka sa muling pagbabalik ni Jesus. Ihanda mo sarili mo, ibigay mo buhay mo sa Panginoon. Yon ang susi, yon ang paraan para mawala yung takot mo. Kung dumating man ang Panginoon, praise God, kasama ka sa muling pagbabalik ng Panginoong Yesus. Alam niyo kung bakit natatakot ang isang tao? Dahil hindi siya handa sa muling pagbabalik ni Jesus. Hindi siya handa. Kaya kapatid, may oras pa para ilapit ang sarili mo sa Panginoon. Ang bilin at ang sabi ng Diyos, huwag kang matakot. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang Diyos ay nagbibigay ng kalakasan sa lahat ng oras. Ang kabaliktaran po ng takot ay pananampalataya, kapatid. Yan po ang kabaliktaran ng takot. Maging sa Bible, alam nyo, si Peter, sinidlan ng takot nung siya ay lumapit kay Jesus. Nung siya po ay nandoon sa oras na nakita niya si Jesus, na nandoon sa gitna ng dagat at nakita niya si Jesus. Sabi niya, Panginoon, kung ikaw yan, paparyanin mo ako. Sabi ni Peter. Nung time na siya lumalakad na sa tubig, ano nangyari kay Peter? Utay-utay siyang, dahan-dahan siyang lumubog. Diba? Isang bagay lang ang pinakita sa mga bagay na ito. Huwag tayong, kasi ang nangyari nung time na yon, biglang humihip yung hangin. Kaya si Peter nawala ang focus niya kay Jesus. Kaya dahan-dahan siyang lumubog. Isa lang ang bagay na pinakita ng salitang ito. Huwag tayong nakatingin sa nakapalibot sa atin na magpapahina ng iyong pananampalataya. Alam mo, kapatid, focus ka lang kay Jesus na magbibigay ng lakas sa iyo. Huwag kang matakot na lumakad sa ibabaw ng tubig. Magtiwala ka sa Diyos, magtiwala ka kay Lord, magtiwala ka kay Jesus, at siya ang sasambot sa iyo, siya ang kukuha sa iyo. Kapag nadapa, bangon, kapatid. Kapag napalihis, ay di, bumawi. Huwag magpadaig sa takot ng buhay. Sabi ko nga sa inyo, number 1 mong stalker ay takot. At kung ikaw ay tunay na nananampalataya sa Diyos, hindi ka matatakot. Bakit? May Diyos kay. May Jesus kay. Meron kang Jesus sa puso mo na alam mo na magbibigay ng kalakasan sa iyo na kailanman hindi ka matatakot anumang pagdaanan mo sa buhay mo. Maraming tao hindi pwedeng, alam mo, maraming tao talaga ang hindi pwedeng walang ero sa buhay eh. Lahat nagkakamali eh. Lahat nakakaranas ng mga bagay na ito.
Ang magkamali ay hindi nagtutulak para matakot ka. Kundi ikaw ay para tumayo uli. Bumangon ka. Huwag mong tingnan kung saan ka nagkamali. Ang tingnan mo, kapatid, kung ano ang natutunan mo sa pagkakamali mo. Kaya walang dahilan para matakot ang tao. Higit na matakot ka, alam mo, kung wala kang Diyos. Hanggat andyan si Lord, hindi naman siya umaalis. He is always available, kapatid. Kaya patuloy sa buhay. Patuloy. Tapos na yan sa buhay mo, yung mga ganyang bagay. Kung may pinagdaanan ka, isipin mo, tapos na yan ni Lord. Diba? Saan ka man natatakot o kanino ka man natatakot, sa sitwasyon man, sa paligid man, o maging sa future mo man, dahil ang tingin mo parang walang mangyayari sa future mo, andyan si Lord, siya ang tutulong sa iyo. Isaiah 41 verse 13b, ako ang may sabi, huwag kayong matatakot at tutulungan ko kayo. Praise God. Si Lord mismo nagsabi, huwag kang matakot, tutulungan ka niya. Diba? Ang tulong niya ay sapat. Kanino pa tayo magtitiwala? Ang Diyos perfect na. Diba? Huwag mamuhay sa takot, mamuhay na nagtitiwala sa Diyos. Amen po ba? Number 3, ano-ano nga ba ang bilin ng Diyos sa panahon ng pagsubok? Punuin ang buhay ng may pag-asa. Isaiah 1 verse 9. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa. Alam nyo, maraming bagay sa mundo ang nagiging dahilan kung bakit napakaraming taong nawawalan ng pag-asa. Lalo tigit kung nararanasan ng mga testing sa buhay, yung mga pagsubok na yan, isa ito sa matinding kawalan o makawala ng pag-asa sa isang tao. Katulad ng kinakaharap ng buong mundo, huwag mong hayaan madaig ka ng kawalan ng pag-asa at mabalot ng kawalan ng pag-asa sa buhay. Huwag mong hayaan, kapatid. Maraming pag-asa ang nakalaan ng Diyos sa lahat ng mga naghahanap sa Kanya. Ikaw yon, kapatid. Kaya nga may Jesus para magkaroon ng pag-asa ang tao. Hanggat alam ng tao ang salita ng Diyos, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Alam nyo, mga kapatid, nasa last days na po tayo. Laganap na ang word ni Lord, saan man tayo dako naroroon. Ang salita ng Diyos ay may pag-asa. May pag-asa ang salita ng Diyos. Kaya kapag ang isang tao ay nawala ng pag-asa, alam nyo, unang nawawala sa kanya yung kagalakan. Yung kapayapaan na meron siya noon, nawawala. May sasabihin ako sa iyo, kapatid, patuloy na nagbibigay ang Diyos ng pag-asa sa lahat. Romans 5 verse 13. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hallelujah! Sa pag-asang ibinigay ng Diyos sa atin, ang magbibigay sa atin ng kagalakan at kapayapaan sa ating puso, sa ating buhay. Alam nyo, ang Diyos ay may bilin sa lahat na lumalapit sa Kanya. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kapatid. Kaya kapatid, may Diyos na nakasubaybay sa iyo, na laging magbibigay sa iyo ng pag-asa. Huwag ka mag-alala, mayroong pinagdadaanan ka man, patuloy na bibigyan ka ng Panginoon Diyos. Habang nabubuhay ka, mayroong pag-asang ibibigay si Lord sa iyo. Number 4, ano-ano nga ba ang bilin ng Diyos sa panahon ng pagsubok? Siya ay laging kasama. Joshua 1:9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ang sarap pakinggan, mga kapatid, na merong Diyos na lagi tayong sasamahan. Nagsalita na ng tapos ang Diyos sa kanyang mga sinabi na ito. Kasama mo siya saan ka man magpunta, kapatid. Alam ng Diyos kung saan ka mahina. Alam ng Diyos ano ang kalakasan mo.
at ano ang mga dinadala mo sa buhay. Alam ng Diyos ang story ng buhay mo. Dahil kasama mo siya, saan ka man magpunta. Praise God. Hebrew 13 verse 5b. I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. Hindi kita iiwan, di pababayaan man. Ito ang sabi ng Panginoon sa ating lahat. Alam nyo, siya ang writer natin. Siya ang author ng buhay natin, mga kapatid. Para tayong isang libro na laging sinusubaybayang basahin. Ang Diyos ang writer at siya ang author na meron tayo ngayon na nararanasan natin sa buhay natin. Alam nyo, ang buhay natin parang isang libro na maaring ikaw ay librong sira-sira, gutay-gutay, halos hindi mabasa. Kaya nga, alam nyo, kaya nga may Diyos eh. Nandyan siya para ayusin ang story ng buhay mo at ayusin ang buhay mo. O maaring minsan, para kang librong walang sulat, nabura ang sulat, walang direksyon ng buhay. Kaya nga may Diyos, nandyan siya para sulatan muli ng Diyos na magagandang bagay ang libro ng buhay mo. Di na napansin, di ba? Habang nagbabasa ang tao ng libro, pag nandun na siya sa kalagitnaan, di ba? Paganda ng paganda ang kanyang binabasa. Parang buhay ng isang tao. Paganda ng paganda ang buhay at ang ending ay sa Diyos pa rin ang punta. Bakit ka matatakot? Bakit ka panghihinaan? O bakit ka mawawala ng pag-asa? May Diyos na lagi mong kasama, kapatid. Siya ang mag-aayos ng lahat ng bagay sa iyong buhay. Alam niyo, nagbilin ang Diyos na kasama mo siya saan ka man pumunta. Ang Diyos ay kasama mo sa lahat ng iyong lalakaran sa buhay. Kung meron man kang pinagdadaanan ngayon sa oras ito, huwag kang mag-alala, kapatid. Aayusin ng Diyos ang lahat ng bagay na meron ka ngayon sa buhay mo. Hayaan mo muli ako sa umagang ito, kapatid, na ako ay makapag-release sa iyo na maging kalakasan ng aking panalangin sa iyo sa umagang ito. Tayo pumikit. Dakilang Diyos, sa oras na ito, salamat sa iyong mga salita. Ang bilin mo sa oras ng pagsubok, kami ay maging malakas, tunay na magtiwala, magkaroon ng pag-asa. In the name of Jesus. Lord, thank you. At sa oras na ito, lahat ng mga nakikinig ng iyong salitang ito, Panginoon Diyos, itinataas ko sila. Kung sila man ngayon sa oras ito, Panginoon, ay nakakaranas ng kabalisahan sa buhay, takot sa buhay, nakakaranas ng hindi pagtitiwala sa iyo sa mga bagay na nangyayari ngayon. Lord God, kawalan ng pag-asa, kawalan ng joy, o nakakaroon ng kalungkutan sa buhay, mga alalahanin na pumapasok sa kanilang buhay. Lord God, sa oras na ito, Panginoon, bigyan mo sila ng kapanatagan. Lord, bigyan mo sila ng pag-asa na ikaw ang nagbibigay nito, Panginoon Diyos. Lord, pagpalain mo ang lahat ng mga tao na nakikinig sa oras na ito, Panginoon Diyos. Lord, patatagin mo sila, Panginoon, sa oras ng pagsubok na kanilang nararanasan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig na walang katapusan na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa, sa amin, at sa lahat ng mga nakikinig ng video ito, Panginoon Diyos. Kaya Lord, thank you. At sa umagang ito, itinidedicate ko sa iyo ang lahat ng mga nakikinig sa umagang ito. Pagpalain mo ang buhay nila, palakasin mo sila, at bigyan ng panibagong pag-asa ang kanilang buhay sa lahat ng kanilang kinakaharap sa kanilang buhay, Panginoon Diyos. Thank you, Lord God. Sa iyo kami nagtitiwala at kami umaasa sa lahat ng gagawin mo sa buhay ng bawat isa na nakikinig ng mabuting balita mo ito, Panginoon Diyos. Thank you, Lord God. Ito pong aking panalangin. In Jesus' name. Amen. Amen. Muli, maraming pong salamat. At tayo pong muli ay lagi ko pong laging sinasabi sa inyo, lagi tayong pag mawawalan ng pag-asa at patuloy nating ibigay sa Diyos kung meron man tayong mga nararanasan, kung
kung nakikita mo na parang dumadaan ka sa mga bagay na hindi mo man naranasan to kahit kailan, pero huwag ka mag-alala, may Diyos na laging sasama sa ating lahat. Kaya kapatid, patuloy kong ini-encourage kita na huwag tayong titigil, manalangin at patuloy na manalangin, prayer without ceasing. Ito ang nais ng Diyos. At sabi ko nga sa inyo nung last week, ang ating panalangin ay nakaabot na sa langit. Ang gusto ng Panginoon Diyos, ikaw kapatid, ay patuloy na lumapit at huwag nang lalayo pa sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Kung naranasan mo ng Panginoon, patuloy kang lumapit sa Kanya at kailanman huwag mo nang ilalayo ang sarili mo sa Kanya, sa Panginoong Yesus. Kaya sa mga susunod pang mga linggo, tayo po ay muling magkikita-kita at naniniwala ako na may mga bagong bagay na ibibigay ang Diyos sa ating lahat. Kaya kapatid, maraming salamat sa inyong panunood muli sa umagang ito. Sa susunod na linggo, tayo po muli ay magkita-kita. God bless you all. Salamat po. In the name of Jesus. Amen. My heart is open now. Your love it